Alam nyo ba na ang pundasyon ng mga sounds ay ang sine wave? Oo, as in lahat ng mga tunog na maririnig nyo sa paligid nyo ay produkto lang ng mga pinagsama-samang sine waves. Mula sa tunog ng busina ng motor, pakuluan ng tubig nyo, saka yung medyo malapit sa tunog ng sine wave, yung cardiac monitor na ginagamit sa mga ospital. Let's increase the amount of harmonics. Much better. With enough harmonics, in theory, you could recreate anything. Intro. Ano nga ba yung sine wave? Pag ginarap kasi natin ang sine sa Cartesian plane, sabihin natin yung y-axis ay vertical, x-axis horizontal, tapos yung magiging given natin ay y is equals to sine x. Yung mga nag-aral dyan ng trigo at calculus, alam nila yan computein at matodrawing na nila yung graph. Oh, huwag na kayong mag-math. Download nyo na lang yung GeoGebra sa Play Store. Pagka-launch nyo ng app, i-input nyo lang yung sine x, tapos pindutin nyo yung ans, saka lalabas yung graph. Tada! Ayan, lumabas na yung graph ng sine wave. At ganyan na ganyan din ang itsura ng waveform na makikita nyo doon sa mga synthesizers. Sine wave kasi ang pinaka-purest possible sa isang sound. Bigyan ko kayo ng analogy ah. Halimbawa, may suot kang jacket, tapos sinubad mo, edi parang tinanggalan mo na rin ng overtones or harmonics, edi naka-t-shirt ka na nun. Pagka tinanggal mo pa yung t-shirt, nakahubad ka na, edi naka-sine wave ka na. What? Or sa quantum physics daw, halimbawa yung object, kapag sinum siya, edi napunta ka sa atom. Tapos pagka nasa atom ka, sinum mo pa, sa pinakamaliit, ang lalabas ay string. Kaya nga may tinatawag sila dun string theory. In comparison sa sound, yun na yung parang pinaka-sine wave mo. Teka, ano ba mas madaling analogy? Bawa sa pagkain na lang, yung adobo. Alikan mo yung mga hilaw na sangkap. Karne, bawang, toyo, suka, paminta, asukal, asin. O sabihin na lang natin asin. Yun na yung pinaka-sine wave mo. Sine wave, sin, asin, wordplay. Di natin talaga mapapansin na ang lahat ng klase ng tunog ay mga pinagsama-samang sine waves kasi nakadesign na yung tenga at utak natin para mag-math computation para makapag-perceive tayo ng sound. Kaya natutukoy natin ang kaibahan ng G sa piano saka ng G sa gitara, makina ng motor saka makina ng chainsaw. At kapag pinilter out mo yung mga higher frequency sa mga yan, magiging halos identical na ang sound nila at malapit na yun sa sine wave. Example, check this out. I've got a clarinet and a guitar both playing an F here. Very easy to tell which is which, even though they're playing these tiny little notes. Notice that with the guitar sound, a lot of the lower harmonics are stronger than in the clarinet. Actually, the guitar's first harmonic, no wait, it's first overtone. The guitar's first overtone, technically the second harmonic, is stronger than the fundamental, it looks like. But now let's see what happens if I put a brick wall EQ curve there and start sweeping down. Now both of them sound basically identical. We're just hearing that pure fundamental F tone. Isa sa mga sumikat na musical instruments na gumagamit ng sine waves ay ang Hammond organ dahil sa kanyang tinatawag na drawbar knobs. Actually, hindi naman talaga siya purely sine wave dahil may complexity rin yung sound ng individual drawbars niya para maging suitable nga naman siya para sa mga musical performances. Kaya kapag nag-combine ka ng mga drawbars, makakabuo ka ng unique instrument. Sa panahon kasi natin ngayon, meron ng mga computers at meron na rin mas matataas na uri ng synthesizers kagaya na lang ng ginamit ko doon sa Birthday in 7 Modes, Caustic 3.
Meron siyang drawbar organ, saka meron ding pad synth. Meron siyang mga sine wave na pwede mo ipag-combine para makabuo ka ng isang unique instrument. Di ko pinopromote yung Caustic 3 ha. Mas marami pang mga synthesizers na mas magaganda kaysa rito. Pero ito kasi yung sanay kong gamitin. So kung gusto nyo pang mag-dive deep tungkol sa concept ng sine waves bilang purest sound possible, I highly recommend na panoorin nyo yung Every Sound is Sine Wave ni Posey. Saka yung mind-blowing concept music ni Andrew Yuwang. Malupit yung pagkaka-explain nila dito, ay follow nyo rin sila sapagkat marami kayong matututunan about music theory and other stuff. Sana satisfy ko kayo kahit papaano sa aking explanation about dun sa puntasyon ng mga sounds. Kindly follow, like, share, and subscribe to my YouTube channel para ganahan naman akong mag-upload ulit ng panibagong content kagaya nito. Salamat sa panonood mga Kai Prob 2. Goodbye. Peace.